Mga DDS, desperado na dahil sa mga lumalabas na mga senatorial preferences para sa 2025, lagi pong nangungulelat ang mga kandidato ng Duterte camp. At yan po ay hindi nila matanggap. Actually, yung past 2 episodes ko kung saan naglabas ako ng mga surveys, yung pinakahuli nga kahapon galing sa DZRH, fake news pa rin daw, sabi ng mga DDS. So may mga grupo ng DDS na napapansin siguro na sa lahat ng mga lumalabas na survey, isa, dalawa, tatlo lang po ang pumapasok sa top 12, tapos nagra-rumble-rumble pa. Minsan nasa top 12, minsan wala sa top 12. So ang ginawa nila, gumawa sila ng sarili nilang survey at ng ranking para nga naman mabigyan ng pag-asa yung mga DDS at mapaniwala sila na ang mga kandidato ng kampo ni Duterte ang nangunguna. So para naman po maging patas tayo, dahil sinasabi ng mga DDS na fake news daw yung ating nilalabas na mga survey, kahit na DZRH na ang naglabas, fake news pa rin para sa kanila. So tingnan naman natin kung anong magiging reaction nila dito sa inilabas ng mga DDS ng isang senatorial survey na ikatutuwa nila. Ito po ay galing sa Archlight followers. Senatorial preference. Ang tanong, kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo? This poll conducted with 66 senatorial candidates to choose from out of 5,000 respondents. Ito ang kanilang top 24. So as usual, ang ginagawa po natin dito, we start from the bottom going up to top 1. At number 24, Norberto Gonzales. Number 23, Francis Tolentino. Number 22, Manny Pacquiao. At number 21, Ben Tulfo. Going up to number 20, Jesus Hilo Jr. At number 19, Vicente Soto III. Number 18, Ariel Querubin. At number 17, Erwin Tulfo. At number 16, Gregorio Onasan. Number 15, Amy Marcos. At number 14, Richard Mata. And at number 13, Panfilo Ping Lacson. So ayan, ang number 13 nila, 224. Malamang napansin nyo na, lahat ng mga kandidato ni President Bongbong Marcos nasa ibaba from number 13 to 24. So sino naman ang top 12 nila? We start with number 12. Raul Lambino. Number 11, Willie Revillame. At number 10, Philip Salvador. Number 9, Chavit Singson. At number 8, Bonifacio Bosita. Number 7, Vic Rodriguez. And at number 6, Jimmy Bondo. Karamihan po ng 6 to 12 nasa kampo ni Duterte. And the top 5 sa survey na to. At number 5, Willie Ong. Number 4, Ronald De La Rosa. At number 3, Apollo Kibuloy. Number 2, Bongo. And at number 1, Rodante Marcoleta. Nako, nahiya pa kayo? Isiningit nyo pa si Willie Ong sa number 5. Dapat hinusto-husto nyo na yung top 5 ninyo, puro mga maka-Duterte. So kitang-kita natin na itong survey na ito ay maka-DDS ang nagpa-survey. Pero hindi ba parang mind conditioning? Parang desperate move to condition the mind of their supporters na itong mga ito ang nagtatap sa senatorial surveys. Although sinabi naman dito sa maliliit na letra na kung hindi mo papansinin, iisipin mo na ito ay isang legit na survey. Kasi nakalagay po dito, note, this is not an official survey, but rather a reflection of the senatorial preferences of Archlight followers. Obviously, ang mga followers ng Archlight ay pawang mga DDS at mga makakibuloy. So kung ikaw, maka-DDS, hindi mo napapansinin yung maliliit na sulat sa baba at iisipin mo, wow, nangunguna tayo sa senatorial survey.
Parang mga desperado lang, ano? Parang kailangan maglabas ng gawa-gawang survey para nga naman yung mga followers nila ay hindi mawalan ng loob at isipin nila na nangunguna sila. Dahil nga, umiiyak na po sila dahil lahat ng lumalabas na senatorial preferences sa mga surveys, madalas 8, 9, or 10 out of the 12 ay mga kandidato ni President Bongbong Marcos. At swerte nga na pumapasok si Bongo sa si Bato de la Rosa, pero dun nga sa latest survey ng DCRH, ligwak na po si Bongo sa top 12. Na first time ko lang nakita na wala si Bongo sa top 12. At itong si Bato de la Rosa ay nasa number 12 lang, na anytime pwede pa siyang maligwak sa kanyang pwesto. So ito mga DDS, nanggagalaiti at sinasabing fake news. So lahat pala ng lumalabas ng mga surveys ay fake news. Kaya yan ay Okta, Pulse Asia, Publicus Asia, Tangeray. Pero teka muna, hindi sila naniniwala sa mga survey na to. Samantalang yung idolo nilang si Sara Duterte, kung matatandaan nyo, meron po siyang isang statement na yung 2022 presidency daw ay kanya na. Dahil sa survey pa lang, panalong-panalo at solido daw ang boto sa kanya ng taong bayan. Doon, naniwala ang mga DDS sa sinabi ni Sara Duterte na para sa kanila, presidente na dapat si Sara Duterte dahil sa survey pa lang, solid na ang mga Pilipino. Pero ngayon, porke wala yung kanilang mga kandidato sa top 12, lagi nilang sinasabi na fake news daw itong mga survey firms na to. So, maganda siguro magbasa ng comments. Malamang matutuwa na yung mga DDS kapag nabasa nila tong survey na to. But again, sinabi naman po dito in very small letters na this is not an official survey. Di wala pa rin. Maglalabas kayo ng ganito, paaasahin ninyo ang mga DDS, tapos may ilalagay kayong this is not an official survey. Di iyakan pa rin. Ibig sabihin, hanggang pangarap na lang po ang mga DDS na makapasok lahat ng ito sa top 12. Malay nyo, magmilagro at mabaliktad ang mundo at magsipasok nga itong top 12 nila at walang makapasok ni isang kandidato ni PBBM. Desperate moves in mind conditioning? Kawawa naman kayo. Sa bagay okay lang to para ma-boost naman ang moral ng mga DDS na baka sakaling may pag-asa pa sila. Kayo po, ano ang masasabi nyo dito sa senatorial preference ng mga DDS? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.